Our Father, our Lord Jesus Christ, God one Dio, Dio one God, Jesus Christ Sibas. Magandang araw sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo sa ibinigay na naman niya na araw na mga pagpapalang espiritual. Ano ba ang totoong pagsuko sa makapangyarihang Diyos? Dapat ang tao ay manampalataya na may iisa lang Diyos. Isuko natin ang lahat ng mga kasalanan natin at kasama na rin ang pagsamba ng mga maraming Diyos-Diyusan at kasama na rin yung nampalataya na tinatawag natin ng mga anting-anting at mga gawa ng tao, kasama na yung mga imahe at tribulto. Talikuran natin yung mga lahat ng bisyo natin na nandito ngayon sa ibabaw ng mundo. At magiging dalisay tayo sa isipan natin at sa gawa natin sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ano ba talaga yung essence of belief of God? Ang panampalataya po ay kailangan natin na manumbalik tayo sa tamang pagsamba sa iisang Diyos na kung saan walang iba, ang pangalan ay si Kristo Jesus. Dito sa John 6:68-69 ay nagpahiwatig ang ating mga apostolis, ating mga sinaunang apostolis na sila ay naniniwala at nakilala na siya ang banal na isa ng Diyos. Na kung saan siya lang ang una na Diyos at huling Diyos at wala ng Diyos maliban sa Kanya. Ito yung mababasa naman natin doon sa Isaiah 44:6. Ako ang unang Diyos at ang huling Diyos at wala ng ibang Diyos maliban sa akin. So, mga kaibigan, kapatid, kailangan talaga natin manumbalik tayo sa pagsamba ng isang Diyos na walang ibang Diyos na bigyan ng makapangyarihang pangalan. Bakit? Sa unang panahon, ang daming pangalan niya. Noong pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, siya na yung bagong pangalan na ibinigay ng Ama sa langit na kung saan sa Philippians 2:9-11 pinigyan ang pangalan niya at ang otoridad sa langit man at sa lupa, at maski sa ilalim ng lupa, na ang lahat ay luluhod sa Kanya, na siya lang ang dapat nating sambahin sa ngalan ni Kristo Jesus. Na dapat lang sambahin natin siya na ating Diyos, sapagkat siya ang Diyos na Jealous God. Nababasa natin sa Exodus 34:14, do not worship any other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. So ito, mga kapatid, kailangan natin manumbalik sa Kanya na siya lang talaga nag-iisang Diyos. Kasi siya ang jealous God. Kung jealous God man siya, kailangan ituon natin sa Kanya ang pagsamba. Paano pagsamba sa Kanya? Siya ay Espiritu. Na dapat lang tayo ay sambahin natin siya sa Espiritu. Na siya man
ang lahat nating pagsamba sa Kanya ay tatanggapin sa totoong Diyos. Kasi kumpleto na tayo, may pangalan na binigay niya sa atin at binigyan tayo sa kanyang mga salita, na mao siya, na siya yung Diyos. At ngayon ang salita sinasabi niya sa Juan 4:24, God is a spirit and His worshipper must worship in the spirit and in truth. So, mga kaibigan, kapatid, kailangan natin manumbalik talaga sa panahon ngayon. Kasi marami ng espiritu ngayon sa mundo. Marami ng nangyaring yung sinasabi natin pagkalibog, kalayan, kaululan, mayroon dyan na pagsamba ng Diyos-Diyosan, at mayroon din, karamihan ngayon, ang panggamot na may kasamang kadiliman. Pagkapuot sa mga tao, pagtalo-talo, silos, galit, nang walang kapatawaran. At ito lahat, mga kapatid, kaibigan, ay ito yung bunga sa masamang espiritu ngayon na nandito na ngayon sa mundo. At yang mga espiritu na yan ay nasasabi na yan natin. Sinabi na yan sa Galatians chapter 5, 19-21. Ng lahat ng mga yan ay puro na lang yan bunga sa laman. Bunga sa laman na kung saan ang tao doon ang tao nag-concentrate sa mga ganong bagay na hindi dapat sana gawin ng tao, na manumbalik siya, dapat lang sana na doon siya sa bunga sa banal na Espiritu Santo. Na maraming bunga, may mga bunga din sa banal na Espiritu Santo. Ano ba yung mga bunga sa banal na Espiritu Santo na sinasabi sa kasulatan? Mayroon siyang sinasabi doon ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, sa panamataya, kahinahunan, yung pagpigil din natin sa sarili natin na emosyon, na kung saan ito, ng lahat ng ito ay bunga sa banal na Espiritu Santo. Opposite naman ito doon sa bunga ng laman. Na mabasa natin ito sa Galatians chapter 5, 22-23. Mga kaibigan, kapatid, tayo magpasalamat sa oras na ito na binigay niya sa atin, na ito na naman ay isang mga pagpalang espiritual na kung saan manumbalik ang tao sa harap ng Diyos. Na kung saan isurrender natin ang lahat sa Kanya. Sa Kanya lang tayo manampalataya. Mabuhay man tayo, mamatay man tayo, wala nang makapagpigil sa ating pananampalataya. Revelation 2:10 na kung saan sa mga ganong pananampalataya, bigyan tayo ng Panginoong Diyos. Natawag natin ng crown of life. Itong mga lahat na ito sa mundo na natin ngayon, yumaman ka, nandyan lahat ang sa inyo, but yung spiritual naman natin ay sabihin natin na hindi naman kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. So, dapat lang na manumbalik tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay perpekto. Siya ay isang balaan or holy na Diyos na sabi sa kasulatan, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Na kung saan ang ating Ama ay isang perpekto, banal na Diyos, na dapat tayo rin ang
mga anak niya ay magiging banal at perpekto sa harapan niya. So, paano tayo magiging perpekto, mga kapatid, kaibigan, dito sa Mateo 5:48, kung hindi tayo susuko o sumuko sa ating mga Diyos-Diyusan, sa ating mga sinasabi natin na kahalayan, na kung ano lang gusto natin. Paano natin sumuko kung nandyan pa rin natin yung pagsimban ng Diyos-Diyusan? Nandyan pa rin yung panggamot natin na may kasamang kadiliman at iba pa nating mga hindi maganda sa harap ng Diyos. So dapat ito, mga kapatid, lahat ng ito ay isuko natin. Isuko natin na may saya at may pagsunod na kung saan ang kalooban lang ng Ama ang siyang mananaig sa espiritual na buhay natin. Again, magpasalamat man tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa mga bagay espiritual at sa mga nakikinig ngayon, kung mayroon man kayong mga dinaramdam na mga problema, pighati, yung mga sakit, kapatid, kaibigan, huwag kang mag-alala. Yung sabi niya sa Mateo 10:1, nabigyan tayo ng otoridad na kung saan pagpaalis ng mga masamang espiritu at pagpagaling sa may sakit. Na siya yung salita niya ay siya yung salita makapangyarihan ng ating Diyos. Na sa salita niya, mga kaibigan, mga kapatid, manampalataya tayo na kung saan yung palataya natin ay magbigay sa atin ng kagalingan. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo, our Father, our Lord Jesus Christ. God one Dio, Dio one God. Jesus Christ, save us. Amen.